ibibigay at ihahandog po ng Department of Labor and Employment. Kasama po ang ating mga stakeholders and partners ngayong darating na September 13, 2024. Ito po ay gaganapin natin to highlight the handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. So, sa September 13 po, may mga programa at serbisyo po tayo na iaalay at ihandog sa mga kababayan natin. Lalo-lalo na sa programa natin in terms of providing employment or facilitating employment to our job seekers sa pamamagitan po ng isang job fair. Ang job fair po natin ay gaganapin sa tatlong areas, particularly po in Zamboanga City, sa KCC Mall di Zamboanga, sa probinsya ng Zamboanga Sibugay, sa Provincial Capitol in Ipil, Zamboanga Sibugay, at sa probinsya po ng Zamboanga del Norte, sa Provincial Capitol po sa Dipolog City. So in addition to the job fair po, may mga payouts po tayo na gaganapin po sa apat na areas, particularly in Zamboanga City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, at Zamboanga del Sur. Payout po ito ng TUPAD. Mayroon din po tayong orientation sa ating mga beneficiaries about TUPAD, sa implementation of our TUPAD. May payout din po tayo sa ating mga SPES beneficiaries, yung mga estudyante po na atin pong nabigyan ng pansamantalang trabaho under our special program for employment of students. May payout din po tayo sa mga stipends or allowances ng ating mga interns. Kasama na rin po dito yung awarding of livelihood checks and TUPAD checks to our livelihood beneficiaries and to our ACPs or co-partners ng ating DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So yun po. And kasama po natin dito sa ating activity ang ating mga partner agencies tulad po ng Technical Education and Skills Development Authority na may free services po at may mga skills demo, and we expect other partner agencies to participate in our one-stop shop services na gaganapin po dito po sa Zamboanga City. Ulitin ko po particularly at KCC Mall di Zamboanga. Yun po ang partner natin dito. So yun po, thank you very much for coming, and I hope 36 total na po ito. Mayroon po tayong 36 participating local and overseas employers. So of these 36 participating employers, mayroon po itong dala na 3,147 available job vacancies po. Yes po, for TUPAD, buong region na rin po ito ang ibibigay ko. May pasahod po tayo. May pasahod po tayo or payout sa 8,934 TUPAD workers or beneficiaries na may halagang 36,147,504 pesos. So yun po yung payout natin sa tatlong probinsya. Kasama na rin po dito ang tatlong probinsya, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay. Kasama na rin po dito ang Zamboanga City at yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
particularly in the provinces of Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Yun po yung out. May gaganapin din po tayong orientation no, sa apat na areas. Orientation ng tupad, requirement po ito before po natin sila i-deploy sa mga work sites, no? Para alam nila po yung mga dapat nilang gagawin, especially in terms of occupational safety and health. And of course, ano yung mga trabaho nila doon. So, mayroon po tayong around 4,000 beneficiaries na i-orient po natin. And then this involves around 20 million pesos po. Job fair. Bakit po tayo magkakandak ng job fair? For us to facilitate decent, quality, stable, and productive employment, especially to our job seekers. Kung nakita po ninyo ang latest labor force survey, tumaas po yung unemployment rate natin. Hindi lang po sa ating region, including the unemployment rate of our country. Ito po yung data, ito po yung July 2024 data. So, this is not actually, dito dapat ikabahala, but this is a challenge on the part of the Department of Labor and Employment, our stakeholders, the other government agencies, of course, the local government unit, at kasama na rin po dito yung mga private employers natin, kung paano po natin matugunan. And we are happy, no? Kasi sa data po ng July 2024 of the Philippine Statistics Authority, tumaas po yung labor force participation rate. Why? Because of the graduations that occurred sometime in July and August. Mga may nag-graduate po. Kaya tumaas po yung labor force participation rate natin. Pag tumaas, meaning to say, okay po yun kasi marami na po naghahanap ng trabaho. So pag tumaas yung labor force, the tendency is tataas din po yung unemployment rate. So yung tutugunan natin, kaya mayroon po tayong job fair, hoping na ito po ay makatulong sa kanila na makahanap po sila ng decent trabaho. Thank you, sir. So, facilitating employment, isa na nga po itong ating, job fair, no? Para mabigyan po sila ng opportunity na makaparticipate sa isang employment facilitation activity kung saan ito po ay gaganapin sa least cost on the part of the K-12 graduates. In addition to the job fair, we offer government internship program upang mabigyan po natin ng additional work experience yung mga bagong graduate ng K-12 dahil may mga instances po na ang ating mga participating employers ay naghahanap po ng mga empleyado o manggagawa na may experience na po. So we offer this government internship program. And of course, may isa pa tayong programa, yung Jumpstart Philippines, where two cities, no, in our region, particularly Pagadian City and Zamboanga City, are participating, no, in the implementation of our Jumpstart Philippines program. Ito po ay pagbigay ng tinatawag natin na soft skills at technical skills, especially po sa ating NEET youth or youth not in employment, education, and training. Ito po, or tinatawag po natin itong NEET or NEET. So, yun po ang mga offers po natin para sa mga K-12 graduates po. And of course, pag ayaw na po nilang mag-proceed sa tertiary education and they wanted to take up a technical
or vocational skills training or upgrading or skills reskilling and retooling, then we advise to visit the technical education and skills development authority or TESDA for the offered trainings for them to acquire more skills and competencies po. May mga kaibigan natin sa media mga mayayaman to Mayayaman sa kaalaman, mayayaman sa mga kaibigan, di ba? Mayayaman sa mga partners. Pero Mahirap sa pera. But Sir, our program, especially sa livelihood, kasi yun po yung binanggit ninyo, ma'am, ay para din po sa mga employed individuals, especially the minimum wage earners. Pag wage earners po kayo sa pribado na sektor, tulad po yung media natin sa private media establishments, pag minimum wage earners, you can maka-avail po kayo ng livelihood natin. And of course, kung hindi man kayo, pwede po yung mga spouses ninyo or mga family members ninyo na qualified po base sa guidelines po ng ating livelihood, including TUPAD. Pwede pong maka-avail, including special program for employment of students, lalong-lalo na sa mga dependents ng ating mga kaibigan sa media na nag-aaral po. So marami pong pwede nating maibigay. Direct. Our good relationship with our media partners. No? Thank you for your time and hopefully you can help us disseminate itong mga programs and services in relation to the handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. We continue to partners with the private sector especially so that they are the employment generators. Yung bagong batas natin, Trabaho para sa Bayan law, really espouses the collaboration and partnership with the private sector because at the end of the day, it's the private sector who will give the needed employment generation. Again, thank you very much for your solid and continued support to the department and the family of agencies.